Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Terdy Ravenna. Ito pong 6'2" point guard na ito, nahuli na ngayon nilaro. Ito pong Dubai BC mga kabrods na ito. Usap-usapan ayon din sa reports and rumors na gustong kunin ito ng San Miguel Beermen. Yes, ito po kasing SMB, alam din naman natin na medyo alanganin ito pong kupunan nila at medyo nakukulangan din dahil ayon din sa reports and rumors natin na gusto nga nilang makuha ito pong si Calvin Abueva. Pero kaysa nga daw kay Calvin, parang mas ginugusto nilang makuha ito pong si Terdy Ravenna mga kabrod. Same hustle, same place, pero mas magandang laruan. May handles, magandang court vision. Point guard ang laruan mga kabrods. At makikita mo dito kay Terdy Ravenna na isa sa mga talagang magaling na player na naglaro dito sa Japan B-League mga kabrods. And dito sa San Eneo Phoenix, malaki nga ang naitulong sa kanya kung paano nag-improve ang isang Terdy Ravenna. Kaya nga diba tuwing Gilas full line up since dati mga previous Gilas pool natin, nandyan lagi ito pong si Terdy Ravenna dahil nga mapa international, effective ang itong player na ito. Kaya nga dito sa SMB, gusto nilang makuha ito at mas malaking boost ito para sa lineup nila mga kabrods. Bakit? Ito po kasing si Terdy Ravenna. In terms of defense, maasahan mo ito. Sa taas na itong tumulon, sa magandang vertical leap na ito ni Terdy Ravenna, marami na itong pinapahirapan pagdating sa depensa. Yung mga chase down blocks, yung mga talagang dyan sa nakilala rin international, di ba mga kabrods, sa mga chase down blocks ni Terdy Ravenna. And sa mga steals, yes mga bros, magaling na ang mga taneto ni Terdy Ravenna. Magaling ito umi-steal, magaling ito kumuha ng mga bola, lalong-lalo na pagdating sa mga point guards, talagang kayang-kaya niyang depensa ng maayos yan dahil magandang reflexes ni Terdy, mabilis ang reflexes, talagang hindi ito nagpapaiwan sa depensa. Kaya itong SMB ngayon ay gustong-gusto nila yung mga ganyang laruan ni Terdy Ravenna, hindi lang naman sa depensa. Pagdating naman sa opensa mga kabrods, maaasahan mo itong si Terdy Ravenna. In terms of the offense naman, pagdating naman sa rebounding skills, sa mga offensive rebound, maaasahan mo ito pong si Terdy Ravenna. Kaya nga bigla-bigla itong tumataas, sabi nga nila, came out of nowhere. Ito pong mga ginagawa ni Terdy Ravenna dahil pag tumalon ito, parang di mo ito mapapansin na parang bigla-bigla na lang may umaangat na player. Dahil nga sa taas ng talon nito ni Terdy Ravenna mga kabrods, ang dami na itong papahirapan sa ilalim. Parang big man nga rin ang laruan nito. Although, masasabi natin small forward ang laruan ni Terdy Ravenna, pero mga kabrods, pang all around kasi ito pong player na ito. Kaya nga dito sa SMB natin ngayon, mga kabrods, ito pong SMB, ay habang nga ay wala pang kupunan ngayon si Terdy Ravenna at huli niyang laro dun sa Dubai BC last year, eto na, unti-unti na nilang nililigawan ng agent na ito ni Terdy Ravenna. Baka nga daw kasi, mga kabrods, mauunahan pa sila ng mga ibang teams dito sa PBA, lalong-lalo na yung TNT, ay namamata talaga yan si Terdy Ravenna. Tapos ang Ginebra rin ay minamata rin si Terdy, pati yung NLEX. Kaya nga gustong-gusto nilang makuha na si Terdy Ravenna dahil sumasama na rin daw ang Converge sa pagkaka-interest dito kay Terdy Ravenna, mga kabrods. Kaya magandang boost ito para sa SMB na makuha ang isang Terdy Ravenna dahil hindi lang naman basta-basta ito pong player na ito dahil magaling na, subok na at pang international pa mga kabrods. Kaya nga kung ako sa SMB ay dapat na nila makuha agad ang isang Terdy Ravenna dahil baka nga pumirma na naman ito sa Japan B-League or sa Euroleague mga kabrods dahil di rin naman basta-basta ang laruan nito at performance at yung profile neto ni Terdy Ravenna. Isa siya sa mga talagang kaunahon ng player or field player na naglaro dyan sa Japan at siya rin ang kaunahan ng Filipino player na naglaro dyan sa Euroleague mga kabrods. Pure-blooded Pinoy. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba ang isang Terdy Ravenna dapat bang i-push ito ng SMB? Kaya komento mo lang pinyo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, 6'9" Matt Aquino. Yes mga kabrods, 6'9" nakuha rin niya ang height ng kanyang papa. Yes mga kabrods, ang father niya na PBA legend na si Marlu Aquino. Mga kabrods, ito pong si Matt Aquino. Ngayong naglalaro sa Toyoma Grouses mga kabrods sa Japan B-League. At mga kabrods, ang ganda ng career nito ni Matt Aquino. Dahil from Pasig, Santa Lucia sa MPBL, ay biglang nag-jump ito ng Japan B-League dahil na-offer niya ito noong 2021 sa Shinshu Brave Warriors. Tapos napunta ng Ganma noong 2025.
tapos ngayon sa Toyoma Grouses na. So magaling ito pong si Matt Aquino, 6'9" kasi mga kabrods na agile na big man. May outside shooting pa. Biruin nyo talagang lumalabas na ito pong mga anak ng mga PBA legend natin ngayon na talagang makikita mo ang potential nila sa ating Gilas full lineup mga kabrods. Ito kasi yung gusto ng Barangay Nebra San Miguel ngayon. Yung big man mga kabrods. Kaysa nga daw na ipilit nilang kunin ito pong si C-Stand na parang medyo alanganin pa at medyo matagal-tagal pang makuha. And si Slaughter naman na gusto rin maglaro ni Slaughter. Ito pong mga litimong big man dati ng Ginebra kaso nga lang hindi pasok na sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya itong si Matt Aquino, lalong-lalo na't medyo bata-bata pa, 29 at medyo pick pat prime pa nito kahit pa paano mga kabrods. Ito yung gustong makuha ng Ginebra. Paano ba naman kasi tumigas na rin dito sa Japan B-League. Hindi na rin basta-bastang player to mga kabrods. Hindi lang basta-basta matigas dahil may outside shooting pa. Yes, yan kasi maganda dito sa mga big man na ito ngayon. Yung mga big man natin, mga modern big natin ngayon na may mga shooting na. Dahil mas mahirap na bantayan yan. Di mo alam kasi kung dadrive ba or mag-outside shooting yan. Kaya yan yung maganda mga kabrods. And dito sa Barangay Nebra San Miguel, kaya nilang offerin talaga ito ng malaki. Parang ginawa lang nila kay RJ Abrientos from KBL, di ba? Tapos biglang napunta ng Ginebra dahil offerin talaga ito ng malaki ng Ginebra. Kaya nga ito, magandang recruit ito, magandang hugot ito ng Barangay Nebra San Miguel. Dahil di rin naman basta-basta ang isang Matt Aquino. Dahil alam din naman natin na talagang lumakas na ito. Yung mga laban niya rin dyan sa Japan B-League, makikita mo yung mga highlights niya rin na pinapakita natin mga kabrods. Talaga makikita mo na medyo tumigas talaga ito pong big man na ito kaysa sa performance niya sa MPBL. Kaya nga ito pong Ginebra ngayon, yan din talagang pinaka-weakness nila ngayon. Biruin nyo, pinakamalaki na nila si Japet Aguilar. Tapos walang import height limit ngayon ang Commissioner's Cup 2026. So kailangan talaga ng katulong nito ni Japet. Tapos, eto pa mga kabrods nagkakaroon na rin ng iniinda ito pang si Japet Aguilar. So kailangan na rin ng backup. Tapos sila Norbert Torres, hirap din yan. Sila Isaac Go, hirap din yan mga kabrods. Kaya kailangan mo talaga ng isang litimong big man. At mas malaki pa. Dahil ito pong si Matt Aquino, halos kasing height lang naman ito ni Japet Aguilar. Pero, mas maganda dito, may outside shooting at may footwork pa. Kaya nga, ito pong Barangay Nebra San Miguel, kung ako sa kanila ay dapat na nila itong offer ng malaki. Dahil itong si Matt Aquino, kahit sabihin natin na medyo hassle, medyo malaki nga ang magiging offer nila dito, mga kabrods, worth it din naman. Dahil pagdating sa depensa, maasahan mo rin ito, yung reflexes nito, yung hustle nito, rebounding skills nito, maasahan mo ang isang Matt Aquino, mga kabrods. At ito pa, outside shooting, yan din. Maganda at bagong kamador na ito ng Ginebra pagdating sa shooting. Dahil biruin mo 6'9" na may outside shooting, paano mo naman dedepensahan yan, mga kabrods, at may footwork pa. Kaya nga dito, sa Barangay Nebra San Miguel, malaking boost ito para sa kanila na madagdag sa lineup. Ito pong si Matt Aquino. Lalong-lalo na't medyo nag-aalangan pa sila sa lineup nila ngayon dahil 3 to 4 years na nga hindi napapa-champion ni Brownlee ang ito pong Barangay Nebra San Miguel. Dahil wala talaga silang lehitimong big man. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, malaking boost ba ito para sa Ginebra ang makuha ang isang 6'9" na si Matt Aquino? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at iisa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.